Marami nga ang nagulat sa paglabas ng chapter 1066 dahil hindi nga lang tayo binigyan ng impormasyon neto patungkol sa kung ano yung nangyari pagtapos ng Ohara incident. Bagkus ni-reveal din sa chapter na to yung totoong nangyari kay Jaguar de Saul. Ang akala nga nating lahat totoong patay na itong si Saul at si Robin nga lang ang nag-iisang nakaligtas sa Ohara incident. Pero it turns out na nabuhay pala siya at ang pinaka-crucial nga na ginawa niya yung kuhain at i-preserve ang mga libro ng mga scholars ng Ohara na naglalaman ng mga crucial information patungkol sa pag-aaral sa Ancient Kingdom. Kaya naman sa video nga na to aalamin natin kung ano nga ba ang magiging epekto na itong pagkabuhay ni Saul at yung pag-preserve niya sa mga libro ng Ohara sa current situation ngayon ng Straw Hat Pirates. Didiskubrihin nga natin ang posibleng mangyari once na magdesisyon na itong Straw Hat Pirates na puntahan na ang Elbaf at si Saul. So first, bakit nga ba War of Gods at Elbaf ang title ng video na to? Bali related kasi dito yung topic patungkol kay Saul. Sa tingin ko nga na yung apat na karakter na pinakamalapit para maging hari ng mga pirata maghaharap-harap sa Elbaf. At ito nga sila Blackbeard, Shanks, Luffy at Eustace Kid. So bakit silang apat at hindi kasali ang Cross Guild? Dahil obviously itong apat na karakter na to ang pinaka-interesado na mapuntahan ang Laugh Tale. At alam naman natin na bawat isa sa kanila may kopya ng Road Poneglyph. Itong Cross Guild nga binuo para lang naman magsanib puwersa laban sa mga Marines at hindi sila kulitin ng mga ito. Anyway, isa-isahin nga natin ang posibleng magiging motibo ng apat na nabanggit ko kung paano ba sila mapupunta sa Elbaf at maghaharap-harap para matuloy ang War of Gods at Elbaf. Unahin na natin itong Straw Hat Pirates. Dahil nga sa nalaman nila Robin in chapter 1066 na relevant nga ang Elbaf dahil sa nandun si Jaguar de Saul at kailangan nila itong puntahan para sa added knowledge patungkol sa Ancient Kingdom, malamang na talagang obligado nilang puntahan ang Elbaf. At probably dito na mag-uumpisa ang hinihintay ng lahat na Elbaf arc, kung saan ito na nga ang matagal na gustong puntahan ni Usopp. At speaking of Jaguar de Saul, lately nga naging usap-usapan kung sino itong binabanggit ni Eustace Kid na taong may marka ng apoy, dahil sa siya nga daw ang may knowledge patungkol sa lokasyon ng huling Road Poneglyph. At dahil nga sa nalaman natin in last chapter na itong si Saul daw punong-puno ng bandage ang buong katawan, lahat naman siguro tayo inassume na itong tinutukoy nga ni Eustace Kid na taong may marka ng apoy si Jaguar de Saul. Kaya naman possible nga na kung hindi man papunta itong si Eustace Kid sa Elbaf, since hindi naman natin alam kung yon yung direksyon na pupuntahan niya sa mapa, possible nga na pupuntahan ni Kid yung taong may alam kung nasaan si Saul. So sino nga ba ang may alam kung nasaan ngayon itong si Jaguar de Saul? Sa recent chapter nga nagbigay na ng clue itong si Oda. Dahil itong mga giants nga na nagligtas ng mga libro sa Ohara, mukha nga silang mga miyembro ng New Giant Warrior Pirates. Kamukha nga nila Harudin, Stansen at Gerd, itong tatlong giant na nakita natin sa Ohara. Yes guys, possible nga na kung hindi man alam ni Eustace Kid na nasa Elbaf nagtatago itong si Saul, malamang na ang susugurin niya itong si Harudin, since alam nga niya ang lokasyon ni Saul. At alam naman natin na miyembro itong si Harudin ng Straw Hat Grand Fleet, same as Bartolomeo. Kaya naman possible nga na humingi ng tulong sa isa't isa ang mga ito. Sa part naman ni Shanks ang rason nga para puntahan niya itong Elbaf sa pamamagitan ni Bartolomeo. Nalaman nga natin sa mga past chapters na mukhang pupuntahan nga ni Shanks itong si Bartolomeo. Bakit? Syempre dahil sa mga kalokohan neto na related sa Red Hair Pirates. Kaya naman posible nga na kung dumating man ang oras at nanghingi ng tulong itong si Harudin sa Straw Hat Grand Fleet dahil sa inaatake siya nitong si Eustace Kid, pwede ngang ito yung malaman na impormasyon ni Shanks mula kay Bartolomeo. At kapag nalaman nga ni Shanks na nasa peligro ang Elbaf dahil sa tangka ni Eustace Kid na pupuntahan itong si Saul, malamang na ito na yung magte-trigger sa kanya para puntahan ang Elbaf. Dahil sa mga past videos nga natin, pinatunayan natin na related nga itong si Shanks sa Elbaf. Kaya naman malamang hawak niya itong isla ng Elbaf.
Bali kung magkatotoo nga itong senaryo na to, magkakaroon na ng tatlong involved sa Elbaf. Itong sila Luffy, sila Eustace Kid at sila Shanks. At syempre pwede ba namang hindi malaman ni Blackbeard yung ganito kalaking event once na malaman niya na itong tatlong ito papunta sa Elbaf? So malamang susunod itong si Blackbeard sa Elbaf. Ang isa pa ngang pwedeng magpakumbinse kay Blackbeard na puntahan ang Elbaf itong si Aokiji. Dahil alam naman natin na may koneksyon itong si Aokiji kay Jaguar di Saul. At malay natin, dito na ilabas ni Aokiji ang totoong pakay niya kaya siya sumali sa Blackbeard Pirates. Anyway, ngayong maghaharap-harap na nga itong apat na karakter sa Elbaf, ito na nga yung mangyayaring War of Gods na title ng video natin. Bale ang concept nga nito yung nangyaring God Valley Incident. Maaaring ulitin ni Oda yung nangyari sa God Valley Incident sa new generation ng mga pirata ngayon. Pero imbis nga na Marines at pirata ang magkakampi, which is sila Garp at Roger para kalabanin ang nag-iisang si Rax di Sebek, magiging sila Shanks at Luffy nga ang mag-aalyansa para kalabanin naman si Blackbeard. Sa part nga ni Eustace Kid hindi pa natin alam kung saan siya papanig. Pero I'm sure na once na makita niya itong si Shanks iinit na naman ang dugo niya. So kung magkatotoo nga itong War of Gods sa Elbaf, sobrang gandang plot nito papunta sa Final War. Dahil once na matapos nga itong mangyayaring laban sa Elbaf, I'm sure na isa lang ang makakalabas ng buhay sa isla na to. It's either yung Straw Hat Pirates o itong Blackbeard Pirates. Kaya naman kung sila Luffy nga ang makakalabas ng buhay sa Elbaf, malamang na Laugh Tale na yung susunod nilang pupuntahan. At habang nangyayari nga ito, pwedeng nag-uumpisa na itong si Dragon, nakalabanin naman si Im-sama at ang world government. Kaya naman probably kapag nalaman na nga ng Straw Hat Pirates ang totoong nangyari sa Void Century sa Laugh Tale, at nalaman nilang nag-i-exist itong si Im-sama, pwede na silang sumunod sa Merijoa para tulungan si Dragon na talunin itong world government at si Im-sama. So in summary, may apat na karakter nga na maghaharap-harap sa Elbaf na similar sa God Valley Incident. At ito nga sila Shanks, Luffy, Eustace Kid at Blackbeard. Pero imbis nga na God Valley 2.0, magiging War of Gods ang mangyayari. May kanya-kanya nga itong apat na to na rason kung bakit nila pupuntahan ang Elbaf. At ang mga rason nga na to lahat nakapalibot kay Jaguar di Saul. So naisip ko nga itong ganitong senaryo dahil sa ito nga possibly ang magiging plot para tapusin na ni Oda yung koneksyon ng karakter nila Blackbeard, Shanks at Luffy. Nang sa ganon matupad na itong ninanais ni Oda na probably daw 4 na taon na lang at tatapusin niya na ang One Piece. Anyway, paalala lang guys hindi ko sinasabing ito talaga ang mangyayari sa mga susunod na chapters. Kumbaga possible scenario lang ito na pwedeng mangyari. Binigyan ko nga lang kayo ng idea para naman may bagong lalaro sa isipan nyo. At syempre para mas maganda ang panonood natin sa One Piece. So kung may idea nga kayo sa possible na mangyayari sa Elbaf, malaya kayong i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!